Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa event, sa club, sa bar, email nyo lang ako sa bio ko. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. At meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo mga kanegosyo. Sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Hanggang ngayon nagninegosyo pa rin. Kaya maraming kwento sa sari-sari store kasi ito yung wala, as in zero knowledge ako sa pagninegosyo. Hindi ko pa alam yung focus in one, walang focus in one ang sari-sari store. Hindi siya magiging grocery store pag lumaki, habang buhay siyang grocery store. Habang buhay kang reseller. Nalaman ko rin bakit ang dali buksan ng sari-sari store, kaya nga tinawag tong pambansang negosyo sa Pilipinas. Kumbaga sa sari-sari store yung maraming learnings. Halos 6 years din ako na nagsari-sari store. Kaya ang daming learnings ko dyan. So, panahon ng pandemic mga kanegosyo, karamihan ng negosyo na malapit sa school puro nag-close. Halos 95%. At isa na yung negosyo ko doon na sari-sari store. Naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Graduate ako ng marketing management mga kanegosyo. After ko graduate, nag-work lang ako ng as a sales. Ilang taon lang. Gusto ko talaga pasukin yung mundo ng pagninegosyo. At nagkataon, hindi rin ako marunong magluto. Madaling buksan yung sari-sari store, kaya sari-sari store na lang din. At naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate. Pang-anim akong sari-sari store. May existing na 5 doon. At sa aming 5 mga kanegosyo, ako yung pinakamahal magbenta. Mahal ako lagi ng 2 piso, 5 piso. Alam na mga community, yung pinaglilingkuran ko yan. College student yung community ko. Sa TIP din. Kumbaga parang yung store ko naging tambayan. Tambayan siya ng college student. At nalaman ko nga sa pagsasari-sari store ko, magkaiba ang business model ng sari-sari store at grocery store. Sa sari-sari store, naglabas ka muna ng pera, ng puhunan. Namili ka muna ng mga paninda mo. At kikita ka lang the moment na nabili na yung product. Sa grocery store mga kanegosyo, babagsakan ka muna ng supplier ng product. At the moment na nabili na yung produkto sa grocery store mo, babayaran mo to kay supplier ng within 90 to 120 days. Cash flow gaming, na sa'yo yung cash. Para kang umutang sa bangko na walang interest. Pwede mong gamitin yung pera sa pampasahod, pambayad sa rental, utility, sa guard, sa negosyo mo. Kaya panalo ka sa cash flow dito. Parang ang grocery tsaka hardware halos same lang ng business model, platform business model. Kaya never magiging grocery store ang sari-sari store mga kanegosyo. Kaya kung magsisimula ka magnegosyo, focus in one, hanapin yung community yung paglilingkuran mo, i-scale up sa level 2 yan, applyan natin ng franchising, distribution, manpower, software, licensing, at pang-apat, original content. Dahil yan ang labanan ngayon mga kanegosyo 2025. Mapapansin nyo mga kanegosyo, karamihan ng mga negosyo na kumikita ngayon, puro nag-original content. Kaya kung di ka pa gumagawa ng original content, kailangan na mga kanegosyo, baka mawala ka sa eksena. At kung umabot ka sa dulo ng video na to, click mo naman yung subscribe dyan, heart mo na rin to, comment ka lang kung may mga tanong ka mga kanegosyo. Bilang negosyante, kung dumadaan tayo sa pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.